Good morning mga kakyu. So ngayong araw na to gagawa tayo ng turon. So ito gagamitin natin langka, yung naka-preserve na langka from Philippines. And then gagamit tayo ng medyo malaking wrapper. Then yung saging natin gagamitin ay not from Philippines, okay? Dahil medyo mahal yung saba dito sa Qatar, so gagamit tayo ng ibang saging. Pero parang saba din naman siya. So slice natin ng kalahati, slice natin siya ng medyo manipis. Ayan. Maninipis ang hiwa natin para marami tayong magawa. So bali 4 na perasong saging, 4 pieces na saging yung aking gagawin. So, tingnan natin mamaya kung gaano kadami yung magagawa ko. Yan, slice lang. Okay. Yan na yung na-slice ko na banana with langka and white sugar. Then yung ating wrapper. So, ngayon, yung wrapper natin, i-plot lang natin siya sa isang lagayan. Then, i-dip natin yung saging sa white sugar. Then, ilagay natin. Then, ganun, lagyan natin ng langka. Then, i-wrap, i-roll natin. Yan. So, medyo mahirap magtanggal isa-isa nung wrapper dahil medyo tumigas siya ng konti. Pero okay lang, pwede pa naman yung wrapper natin. Yun. Ganun lang, paulit-ulit lang natin gagawin. Hanggang sa matapos, dip the banana in the sugar, white sugar. Tapos lagyan ng langka, tapos dip ulit ng banana. Ipaibabaw dun sa una nating nilagay. Then roll. So ganun lang siya kadali. Yun. Medyo mabilis ang gawa lang tayo. Yan, ganun lang siya. Okay. Ayun, mga kakyu. Madami pa tayong wrapper. So, mga ilang peraso kaya magagawa natin ito. Yun. Medyo dadamihan ko na ng gawa. Pag may sobra mamaya, pag sobrang dami na yung mararap ko, ilalagay ko na lang muna siya sa freezer. Kasi pwede naman siyang iluto ulit bukas. O halimbawa, maubos nila yung iluluto ko ngayon, pwede naman ulit idagdag na lang natin ng luto. So, ayan, mga kakyo. Pwede nyo na rin pang-business. Pwede na rin pambenta yan. Nakakamiss yung turon sa Pilipinas. Kaya ako, gumagawa na lang ako ng sarili kong turon. Para hindi magastos. Kasi may binibenta, minsan, pag nagkikrave ako ng turon sa trabaho, medyo mahal din. Yung 3 peraso, parang 15 or 10 real. So, medyo malaking halaga din yun. Pag i-convert mo sa Philippine money yun, nasa 200 pesos din. Only for 3 pieces. So, yan lang, mga kakyu. Yan, medyo mahaba-haba yung gawa ko. Medyo madami. Okay, yan ang finish natin mga kakyu. So, yung mga ilang peraso din siguro yan. Ngayon, mag-start na tayo ng luto. So, magpainit tayo ng kawali. Yan. So, lagay na natin yung kawali sa ating lutuan. And then, medyo lakasan muna natin yung apoy para mas mabilis siyang uminit.
Tapos, maglagay na tayo ng mantika or oil. Yan. Tapos, medyo painitin natin ng konti yung ating mantika. Yan. Yan yung gagamit. Kailangan pa rin natin ng white sugar. So, yung ating tong, yung ating finished product na saging. Yun, magpiprito na tayo. So, pag medyo mainit na yung ating mantika, i-adjust natin ng konti yung ating apoy para hindi masunog kaagad yung wrapper. Kanina nilagay ko sa 9, ngayon nilagay ko na lang sa 5. Ayan na. Lagay natin ilang peraso. So, sa isang lutuan, siguro mga 7 pieces yung maluluto natin. Ayan. So, 1 minute. Baliktarin natin siya. Yun. Tapos, lagyan siya ng asukal, white sugar. Yung iba, ginagamit nila brown sugar, pero pwede rin white sugar. Yung akin, kasi wala akong brown sugar, so white sugar yung gagamitin ko. Yan. Lalagay mo siya doon sa ibabaw nung ating nakapritong turon para mag-caramel siya. Then after, yun, lagyan natin lahat. Spread mo lang. Yun. Depende sa'yo kung gusto mong marami o konting sugar. Then after 1 minute again, baliktarin mo ulit siya. Then yung kabila naman yung lagyan mo ng sugar. Then after na malagyan mo na siya ng sugar, hayaan mo lang in a low heat hanggang sa medyo mag-brown-brown na yung ating turon. Ayan. Lagyan natin ng sugar. Then after 1 minute, yan na. So, ayan na. Nag-brown na yung ating turon. Maya-maya, pwede na natin siyang hanguin. So, hanguin natin isa-isa. Yan, i-drain natin ng konti yung kanyang mantika. Yan. Lagay natin sa strainer para ma-drain ulit yung mantika. At para maging crispy din siya mamaya. Ayun. Okay. Nakaka-crave na mga ka-Q. Ayan. So dahil 5 kami ang kakain, magsasalang ako ulit ng pangalawang salang. So, hinaan ko muna yung apoy. Ayan, pangalawang salang na yan. Siguro, ganun din. Mga nasa 7 pieces din yung mailalagay ko. So, dahil 5 kami kakain, tigdadalawa sila. Tigdadalawa kami lahat. Pero ako siguro isa lang makain ko. So, yung sobra, bahala na kung sino sa kanilang kakain. Yung aking 2 boylet, medyo malakas kumain. Yun, medyo nag-brown na, baliktarin natin. Yan, medyo nag-brown na, baliktarin natin. Tapos, lagyan ulit natin ng white sugar sa ibabaw. Spread natin yung white sugar. Yan. Ganun ulit, depende sa'yo kung gusto mo madami or konting asukal lang. Then, after 1 minute, baliktarin ulit natin. Para malagyan ulit natin ng sugar hanggang sa mag-caramel ito. So, depende sa'yo kung madami nga yung ilalagay mo. Ayan, hintay tayo ng, sige, spread pa more. Nag-spread lang ako ng sugar. O, ngayon, baliktarin ulit.
Yan. Medyo nag-brown-brown na yung kabila. Tapos medyo nagkakaramel na yung ating sugar. So medyo inin lang. Luhit lang siya. Nilagay ko lang nasa 5 lang. Kasi kung lalakasan mo, baka biglang masunog. Sunog yung ating turon. Yan, medyo sunog na nga siya. So, kailangan mo rin talaga bantayan para medyo maganda yung pagkaluto ng ating turon. So maya-maya lang, ayan. Hahanguin na natin yung pangalawang session natin. Yun. Drain natin yung mantika ulit. Para hindi mamantika yung ating kakainin. Kaya ako, pag naluto na, hindi ko siya nilalagay sa pinggan o Tupperware na may tissue. Kasi didikit siya sa tissue. So ako, ang ginagamit ko, strainer talaga. Parang mantika, madedrain talaga yung mantika ng maayos. So ayan na, tapos na yung ating turon. Ngayon, gagawa tayo ng juice. So, ang gagawin ko namang juice, tang orange from Philippines. Pero ito, binili ko lang siya dito sa Bacala or tindahan dito. Ayan. So, maglalagay tayo ng siguro 6 na kutsara. Depende sa gusto mong tamis. Ayan. Lagay tayo ng ilang kutsarang tang orange with vitamin E. Okay. So, ilalagay ko. Ngayon, ang ilalagay kong tubig, nagpalamig ako ng tubig sa refrigerator lang para malamig na yung tubig na nakalagay mismo sa ating tang. Yan. Medyo punuin din natin ng konti. Siguro mga 3/4 lang. Kasi, para mas masarap, mas malamig, lalagyan ko siya ng ice cubes. Masipag si Habibi ko gumawa ng ice cubes. Yan. Mix natin para matunaw yung powder sa loob. Ang ganda ng ginamit kong pitchil. Wala kasi akong pitchil. Kaya yung pang chai na lagayan lang yung ginamit ko. Pero mas maganda siyang gamitin kasi meron siyang parang takore eh. Para siyang takore. Ayan. Ngayon, yung ating ice cubes. Yan, lagyan natin ng ice cubes. Kasi mas masarap yung mas malamig at mainit dito ngayon sa Qatar. It's a summertime. Siguro more than 40 degrees Celsius tayo ngayon. Tas may kunting humid pa. So masarap uminom ng malamig. At masarap ang partner sa turon. O, di ba? Ayan na. Okay, so yan na yung finished product natin na turon. Excited na yung mga Junakis natin kumain. Dito kami sa may living room. Yan. Kanya-kanya na sila. Yung aking mga boylet na medyo malakas kumain. Kaya gusto nila lagi na lang may merienda. Kaya minsan kung ano-ano na lang maisip kong gawin para lang meron silang merienda sa hapon, sa umaga. So, iba pa yung pagkain sa umaga, iba pa yung sa tanghali, tapos magmemerienda sa hapon. Yun. O, diba? Ang sarap ng tang orange. Minsan, nagso-soft drinks kami. Kaso lang, syempre, hindi naman maganda kung lagi tayo naka-soft drinks. Yun. Ang sarap ng turon. Ang sarap ng crunchy. O yan na lang. Kokonti na lang. Yun. So, hanggang dito na lang mga kakyu.
Sana panoorin nyo ulit yung video ko. See you tomorrow. Thank you for watching. Bye-bye!